This is Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, bringing you the Word of God and the love of His Mother, the Blessed Virgin Mary. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. It's now time to reflect on this week's Sunday Gospel. Magandang umaga po muli sa inyo mga kapatid. Ito po ulit si Father Flavie Villanueva sa St. Jude Shrine. At muli, nandito ako upang batiin kayo ng maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Buhay na si Jesus, buhay na ang ating Panginoon. Dinaig niya na ang kamatayan, dinaig niya ang kasalanan upang ihatid sa atin ang mabuting balita na ako ay buhay. May bagong buhay para sa iyo. Ngunit paano ba natin maranasan? Ano bang ibig sabihin ng resurreksyon o ng Paskong pagkabuhay? Mga kapatid, kung titignan natin ang ating kasaysayan, ang ating buhay, mayroon ding munting mga resurreksyon na nagaganap. Kapag mayroong hinagpis tayong hinaharap at hinarip natin ito at nakatamasa tayo ng kaligayahan o ng resulta hango sa ating paghihirap, ito ay resurreksyon. Ika nga, kung merong hirap, merong ginhawa, ang ginhawang ito ay resurreksyon. Halimbawa ng isang babae na nagdadalang tao. Sa kanyang pagdadalang tao ay mahirap na ilang buwan niyang dinadala sa sinapupunan ng bata. Kapag nanganak ang bata, ito ay bagong buhay. Ito ay resurreksyon. Para sa isang bata na nag-aral ng ilang taon, pagkatapos graduate, ito ay resurreksyon. Isang lalaki o binata na sinagot ng nobyo o nobya, ito ay resurreksyon. Sa ating ebanghelyo, ating matutunghayan si Maria Magdalena na kung saan pagbisita niya sa libingan ni Jesus, nakita niya wala na ang bato, na isang tabi ang bato at kanyang natanaw, wala na si Jesus sa libingan. Kanyang dinala ang mabuting balita ito, siya ang naghatid dito at ibinahagi kay Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. Nagulat si Pedro at ang alagad na mahal at dahil dito patakbo silang pumunta at nagtungo sa libingan. Wala roon si Jesus. Katulad lang sinabi ni Maria Magdalena, hindi nila natagpuan, hindi sila lubos na niwala at hindi nila maintindihan kung bakit kinakailangan mabuhay muli si Jesus. Ganito rin ang kasaysayan ng ating buhay. Buhay na si Jesus. Ngunit hindi natin maintindihan kung bakit kinakailangan siya mabuhay. Mga kapatid, kinakailangan mabuhay si Jesus upang bigyan ng kahulugan ang ating buhay dito sa lupa. Sa kabila ng kahirapan, binibigyan niya ng resurreksyon at bagong buhay. Ang mensahe ng Pasko ng pagkabuhay ni Jesus ay bagong pag-asa, pagpapatibay ng pananampalataya at mapagpalayang pagmamahal para sa atin. Para sa panahon ng tayo ay nahihirapan sa buhay, bagong pag-asa. Sa panahon tayo ay tinutuligsa ng hirap at trahedya, matibay na pananampalataya kay Kristo kasama ng kanyang krus. At sa panahon ng tayo ay nahihirapan umibig, ang mapagpalayang pag-ibig ni Jesus ang siyang sanang dalhin, damhin at pakaisipin natin. Ang mensahe ay buhay na si Kristo, nandito siya at gumagalaw sa ating kasaysayan. Sana huwag natin kalimutan ang ating Panginoon ay buhay para sa lahat at buhay para sa atin.